So, ngayon nga po mga sangkay, sumuko na itong si Jinggoy Estrada, no? Pero may mga maiinit po na eksena. Nagkagulo po doon sa Senado. So, hello guys, what's up? This is me, we are back. Ito tingnan po natin mga sangkay itong ganap doon pa sa Senado, no? Na talagang, ewan ko ano nang nangyayari mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Ito po yung ganap kanina mga sangkayo. Ngayon, doon sa Senado, nung dadamputin na po itong si Jinggoy. Pero nag-announce na po siya dito, nagkaroon na po siya ng announcement na siya po ay susuko na. Ito mga sangkay. Now to the CIDG. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. I am already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Alam niyo mga sangkay, itong si Jinggoy, pang ilan na ba to? Pangatlo na ba o pangalawa? Pero ang nakita ko po dito, kahit nung panahon po ni Pinoy, guys, 'di ba? Nakita niyo mga sangkay noon, ang kalaban din po nila noon, itong sila Noynoy Aquino. At isa po siya sa dinampot at that time, pero hindi po siya tumambling din sa kabila. Same din po ang nangyari mga sangkay. No ngayon, may mga usap-usapan na pinapatumbling, pero ito, nagdeklara na hindi daw po tatumbling. Minsan maano ka rin mga sangkay na grabe rin ang paninindigan ng taong to. Mas matibay ito kasi ilang beses na to mga sangkay, pero hindi po talaga siya bumalentong. Ngayon, ito na yung ganap kanina, mga sangkay. Pinagtanggol po siya ni Alan Cayetano kasi nga po, uhulihin na. Uhulihin na po sila, si Jinggoy. Pero ayaw ni Cayetano sa loob ng Senado kasi bawal nga daw po sa Senado. Matagal na pong panahon, hindi po ito nangyayari sa Senado, pero pinagpipilitan po yun. Tingnan po natin. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will walk. We will go out. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, the law did not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside the gate. He is voluntary. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been Ayan done. po, nandyan din po sila Robin Padilla at ang buong majority. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You know, the last person not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir. You're just for the Senate. For the country. Allow us, sir, kumahay ka ng allowance. Kumahay ka ng right outside the right outside the Okay, so yun ang mainit na diskusyon. Ayaw ni Cayetano na nasa loob po ng Senado dadamputin. Kasi first time po yun na mangyayari. Pero pinipilit po mga sangkay. Eto naman, ang ibang eksena. Nagkakainitan po talaga. did not allow. We are ready. We're going to walk him out. Right outside the gate. He is
sorry. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory. Ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. It's for the Senate, sir. Grabe din si Cayetano, no? Talagang inano niya, mga sangkay. Pinagtatanggol niya yung kasamahan niya. Actually, hindi lang yung kasamahan niya, kundi yung Senado. Kasi kapag nangyari to, na may madampot po sa loob ng Senado, ay yan pa yung first time na mangyayari, mga sangkay. Sir, it's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na. Pumayag ka na. Right outside the door. Right outside the door. Sir, you have a warrant of arrest issued by Sandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CRD-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson. Non-bailable kasi talaga yan eh. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin yung pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang nangayon sa iyong natin. Kung walang kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na ito ng isa. Lahat po ba ng mga karapatan niyo sa rin ang unawaan? So, sa madaling sabi, nanaig pa rin yung sinasabi ni Cayetano dito. Nasa labas na po. Pero binasahan po siya sa loob. Elevator, yung ano lang, arresting ko ano lang. Baba. Okay, so yun ang nangyari mga sangkay. Ngayon, ito yung latest update tungkol po sa ganap ngayon doon sa pagkakahuli dito kay Jinggoy. Bago pa man siya sumuko, hiniling ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. At live mula sa Quezon City, una sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng kampo ng senador para hilingin na ibasura ito mga kaso? Bok sa inihaing urgent omnibus motion out katelam ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada, iginilit nilang may pagkukulang sa legal na basehan at proseso sa pagkakasampa ng mga kaso laban sa kanya. Kulang o questionable raw ang basehan ng paratang. Gusto ng kampo niyang suriin muna kung makatotohanan ba ang mga ito. Ang mabagat din nilang hinihingi ay i-dismiss ang kaso with prejudice. Ibig sabihin, gusto nilang permanenteng ibasura ang mga kaso at hindi na pwedeng ihain ulit. Kung hindi raw sila pagbibigyan dito, may second option na hinihingi ang kampo ni Senator Jinggoy. Yan ay ang pansamantalang pagtigil sa pag-usad ng kaso tulad ng pagdinig. Pinababalik din nila sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o ibalik sa preliminary investigation. Pero bigo silang pigilan yung paglalabas ng warrant of arrest kahit kasama ito sa nauna nilang inihain na motion. Ipinaaresto na kasi ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy para nga sa kasong plunder
na non-bailable. Nauna naman nang nagpiyansa noong Biyernes ang senador para naman yan sa kasong graft sa 2nd Division. Pero ang gusto ko talaga makita dyan, yung kay Romualdez, no? Kasi yun talaga, mga sangkay, buong Pilipinas nakaabang dyan. Kung magagawa ni Rimulya yan, tawag dito, sinabi na ng ombudsman, nasa ano na yan, Sandigan Bayan. Kung mangyayari po talaga yan, mga sangkay, malaking makakahinga ng maluwag-luwag yung buong bansa, no? Kasi marami po ito sila eh. May mga may mga kongresista pa, no? Na madami ito mga sangkay. Actually, sabi ko nga po, kung titingnan lang ng Diyos lahat ng mga politiko, walang matitira kahit isa dito sa Pilipinas. 'Di ba? Mga sangkay, lahat po yan sila involved. Pero yung iba kasi ngayon nagkakahulihan talaga. May mga ebidensya. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.